Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 16, lakas ng matandang baka. Napangiti si Lin Feng nang mapanukso. Hindi siya natatakot sa lalaking iyon. Lalong nagalit ang lalaki. Tiningnan niya si Lin Feng nang masama at sumigaw. Napakagandang bata. Nakikita kong gusto mo na talagang mamatay. Gusto ko nang mamatay. Emph. Isa kang half-holy emperor, at dahil wala kang magagawa laban kay Cheng Mo, nagpasya kang ilabas ang iyong galit sa akin. Sa tingin mo ba pushover ako? Sabi ni Lin Feng. Nagulat ang lalaki. Emph. Si Cheng Mo ay mula sa Cheng clan. Gusto kong bigyan ng mukha ang Cheng clan. Normal lang, sabi nung lalaki. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hehe. No wonder puro kalokohan ang sinasabi mo. Wala kang anumang bagay sa ilalim ng kontrol. Tingnan ko kung paano mo ako balak patayin ngayon. Halika dito maliit na aso, halika at magwala. Mapanuksong sabi ni Lin Feng, nakangiti ng malamig. Lalong nagalit ang lalaki. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at itinapon ang sarili kay Lin Feng. Dahil gusto mong mamatay, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Mabangis na sigaw ng lalaki ng Tian clan. Pagkatapos ay inihagis niya ang kanyang kamay kay Lin Feng. Tumiti si Lin Feng nang walang pakialam. Isang itim na liwanag ang bumungad sa kanyang harapan, ito ay isang matanda. Ang kanyang chi ay mas nakakatakot kaysa sa chi ng lalaki ng Tian clan, at inalis ang lahat ng nauna rito. Namutla ang mukha ng lalaki ng Tian clan. Agad siyang napaatras muli. Kumalabog ang kanyang puso. Ang dalawa pang half-holy emperors ay natigilan din. Si Cheng Zhe ay nagpakita rin sa langit at tumingin sa matandang lalaki sa harap ni Lin Feng. Sino ka, guro? Anong ginagawa mo sa Cheng clan? Magalang na tanong ni Cheng Zhe sa matandang baka. Ang matandang baka ay tumingin sa paligid at sa wakas ay itinoon ang kanyang mga mata sa lalaki ng Tian clan. Namutla ang huli. Asar. Huwag mo akong istorbohin kapag nagpapahinga ako. Galit na sigaw ng matandang baka. Walang nang ahas na kumilos ng walang ingat dahil sa kanyang chi. Paumanhin, guro. Alis na ako. Kung gusto mong pumunta sa Tian clan, maaari kang maging panauhing pandangal namin. Sabi ng lalaki ng Tian clan, kinuyam ang kamao at nakangiting umalis. Mabilis ding umalis ang dalawa pang half-holy emperors. Mukhang masaya si Cheng Zhe. Napakalakas ng matandang baka na hindi niya makita kung gaano siya kalakas, ngunit naramdaman niya na mas malakas siya kaysa sa half-holy emperor. Ikaw at si Mufang. Tanong ni Cheng Zhe. Hindi na lang siya pinansin ng matandang baka at nawala. Bumalik siya sa world spirit ni Lin Feng na parang hindi pa siya nagpakita. Brother Mufang, iyon ay. Sabi ni Cheng Zhe, nakangiting pilit. Mukhang nahihiya siya. Walang pakialam nang umiti si Lin Feng at nakipagkamay. Paumanhin, masama ang ugali ni Master Ox. Sana hindi ka mag-isip. Sabi ni Lin Feng kay Cheng Zhe. Nagulat si Cheng Zhe at madaling ngumiti. Brother Mufang, malakas ka talaga. Outstanding. Mangyaring pumunta sa pangunahing bulwagan para sa isang tasa ng tsaa. Sabi ni Cheng Zhe na nakangiti ng malawak. Mukha siyang mainit at palakaibigan, ngunit hindi siya nagustuhan ni Lin Feng. Bakit hindi nagpakita si Cheng Zhe kanina? Bakit niya naisip ang magpakita kung may isang mas malakas sa kanya ang nagpakita sa panig ni Lin Feng? Hindi ba may napatunayan ito? Pinatunayan nito na kung ang lalaki ng Tian clan ang pumatay kay Lin Feng, si Cheng Zhe ay walang sasabihin. Ngunit dahil nagpakita ang matandang baka, ipinakita nito kay Cheng Zhe na si Lin Feng ay hindi isang walang kwentang Supreme Holy King na walang anumang mahalagang background. Mukhang hindi mabuting tao si Cheng Zhe, ngunit walang pakialam si Lin Feng. Hindi mahalaga. Kailangan lang niyang umasa sa Cheng clan para makarating sa gitnang bahagi ng supernatural region. Isang pagkakataon iyon para sa kanya. Hindi niya kailangan ng mga bagong problema para biglang dumating. Hindi interesado si Lin Feng na magkaroon ng matalik na relasyon sa Cheng clan. Hindi niya mapagkakatiwalaan ang mga ito. Iyon ang naging konklusyon ni Lin Feng nang makita niya kung paano kumilos si Cheng Zhe. Siyempre, inisip pa rin ni Lin Feng na si Cheng Shan ay isang tapat na tao. Ngunit dahil si Cheng Shan ay miyembro ng Cheng clan, hindi naramdaman ni Lin Feng na palalimin ang kanyang pagkakaibigan sa kanya. Ayos lang, leader. Napagod ako. Kailangan kong magpahinga. Alis na ako. Pagtanggi ni Lin Feng. Isa rin itong paraan para sabihin kay Cheng Zhe na hindi siya nasisiyahan. Hindi mukhang masaya si Cheng Zhe nang marinig ang tugon ni Lin Feng, ngunit ngumiti pa rin siya at pinanood si Lin Feng na bumalik sa kanyang bakuran. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang ulo at sinigawan ang mga disipulo ng Cheng clan. Bumalik ang lahat para magpahinga. Opo, Ginoo. Sabi ng lahat ng disipulo ng Cheng clan bago umalis. Ang Cheng clan ay sasali sa deployment spell competition kaya kailangan nilang lahat na maghanda, ngunit lahat sila ay namangha, ang lakas ni Lin Feng ay hindi kapanipaniwala. Hindi lang talentado si Lin Feng, napakalakas din niya. Mayroon din siyang hindi kapanipaniwalang mga armas, tulad ng Celestial Evolution chessboard.
Nasiyahan siya sa mga pambihirang pakinabang, na nagpaisip sa kanila na wala silang isang pagkakataon sa tabi niya. Pinanood ni Cheng Zhe ang lahat ng tao na umalis. Pagkaalis nila ay mabilis na lumitaw ang iba. Luozi, talagang malakas si Mufang. Bukod dito, pinoprotektahan siya ng ilang hindi kilalang malalakas na cultivator. Hindi ka makakaganti. Sabi ni Cheng Zhe, na mukhang malungkot. Mukhang galit na galit si Luozi, nakakatakot ang kanyang ekspresyon. Sa hardin, pinahiya siya ni Lin Feng, gusto talaga niyang makaganti. Tatay, sa panahon ng kompetisyon, tiyak na matatalo ko si Lin Feng gamit ang mga deployment spell. Nakangiting sabi ni Luozi at kinuyom ang kanyang kamao. Walang tao doon, kung may naroon man at narinig na tinawag ni Luozi si Cheng Zhe na ama, sila ay mamangha. Oo, Luozi, tawagin mo akong tatay. Tinuturing din kitang manugang. Sana ay magawa mo ang iyong makakaya at mapaibig si Yan Noo sa iyo sa lalong madaling panahon, nakangiting sabi ni Cheng Zhe at tumanggo kay Luozi. Mukhang tuwang-tuwa si Luozi, ikinuyom niya ang kanyang kamao at sinabi. Huwag kang mag-alala, ama, gagawin ko. Noong nakaraan, nadraw ako laban kay Tian Qiyong. Talagang mananalo ako laban sa kanya sa kompetisyon. Sabi ni Luozi, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Mukha siyang confident na confident. Tumanggo si Cheng Zhe bilang kasiyahan. Tinapik niya ang balikat ni Luozi at umalis. Iniisip ni Luozi kung ano ang magagawa niya sa panahon ng kompetisyon para ipahiya si Lin Feng. Hindi niya alam na nakatulong si Lin Feng sa kanyang pagtabla kay Tian Qiyong noong isang araw. Kung hindi siya tinulungan ni Lin Feng, baka napatay siya ng deployment spell ni Tian Qiyong. Ang mga taong tulad niya ay ang pinakakaawa-awa, ang pinakakawawa, at ang pinakakatawa-tawa. Nakita ni Lin Feng ang napakaraming mapagmataas at mapagmataas na tao sa kanyang buhay. Mahilig silang tawaging basura ng ibang tao pero kapag nag-away sila, pinahiya lang nila ang sarili nila. Ang mga taong tinawag nilang basura ay kadalasang madaling talunin sila. Katawa-tawa lang ang mga ganyang tao. Sa sandaling iyon, si Lin Feng ay nasa kanyang silid. Pumunta siya sa sarili niyang mundo at pinuntahan ang matandang baka. Master Ox, marami akong pagdududa. Matapat na sabi ni Lin Feng. Matiyagang ngumiti ang matandang baka. Alam na niyang may pagdududa si Lin Feng. Tumanggo siya at sinabi, tanungin mo lang ako. Kung matutulungan kita, gagawin ko. Sagot ng matandang baka. Masaya si Lin Feng, at nagtanong sa matandang baka ng ilang mga katanungan. Master, gaano ka kalakas? Maaari mo bang sabihin sa akin? Kumbinsido si Lin Feng na hindi siya ang pinakamalakas na cultivator sa mundo, maaaring siya ay itinuturing na pinakamalakas na cultivator sa Continent of the Nine Clouds. Sa kontinente ng mga Diyos, maraming tao na mas malakas kaysa sa kanya. Kung wala si Master Ox sa araw na iyon, ano kaya ang ginawa ni Lin Feng? Ang Half-Holy Emperors ay mas malakas kaysa sa kanya. Malamang hindi niya kayang makipagkompetensya sa tatlo. Kumbinsido si Lin Feng na ang matandang baka ay mas malakas kaysa sa isang Holy King. Nang marinig ng matandang baka si Lin Feng, nanatili siyang tahimik ng ilang segundo, sa wakas, bamantong hininga siya at ngumiti ng pilit. Lin Feng, gusto kong sagutin ang tanong mo, ngunit hindi ko magawa dahil hindi ko alam sa sarili ko. Si Lin Feng ay namangha. Paano ito posible? Hindi naniwala si Lin Feng sa matandang baka. Nagpatuloy ang matandang baka. Talaga. Noong mga araw, nang sinundo ako ng aking Panginoon noong mga araw, sinabi niya na mayroon akong partikular na katawan, na ang mga pamantayang tuntunin ng paglilinang ay hindi talaga naaangkop sa akin. Sa makatuwid, hindi ko alam kung ano ang antas ng aking paglilinang. Pero kung ikukumpara mo ang lakas ko sa ibang tao, madali kong mapatay ang Half-Holy Emperors, sigurado yan. Tumiti ang matandang baka. Si Lin Feng ay natulala. Master Ox, sino ang master mo? Tanong ni Lin Feng. Nanatiling tahimik ang matandang baka. Sumulyap lang siya kay Lin Feng at nawala. Malaki talaga ang mundo ng espiritu ni Lin Feng. Mahirap hanapin ang matandang baka na mas malakas kaysa sa kanya. Wala nang magagawa si Lin Feng, kaya umalis na lang siya sa mundo ng mga espiritu. Makalipas ang ilang oras, maliwanag na sa labas. Ang walang kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 17, Great Hidden and Silent Deployment Spell. Brother Mufang, napakaganda mo kagabi. Sabi ni Cheng Shan. Kanina pa niya hinihintay si Lin Feng sa labas ng courtyard. Si Cheng Shan ay isang mabuting tao. Kumbinsido si Lin Feng na maaari silang maging mabuting magkaibigan, ang problema ay hindi sila masyadong malapit. Kailangang pumunta ni Lin Feng sa gitnang bahagi ng supranatural na rehiyon pagkatapos ng kompetisyon. Kung hindi tumulong ang isa sa aking mga Panginoon kahapon ng gabi, nasugatan sana ako. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Tumanggo si Cheng Shan. Kung hindi nagpakita si Master Ox, hindi kakayanin ni Lin Feng ang isang Half-Holy Emperor, lalo na kapag ang Half-Holy Emperor na iyon ay hindi nag-iisa, may dalawa pang kasama niya. Ngunit hinangaan pa rin siya ni Cheng Shan, lalo na't makakalaban niya si Cheng Mo, ang pinakamalakas na binata ng Cheng Clan. Kahanga-hanga iyon. Oh,
Siya nga pala, Brother Mufang, nangako ako sa iyo na pupunta tayo sa tore ngayon. Tara na, sabi ni Cheng Shan. Si Cheng Shan ang namamahala sa tore ngayon, kaya maaari niyang dalhin siya doon. Hindi inakala ni Lin Feng na maaalala iyon ni Cheng Shan. Nakaramdam siya ng tuwa at naantig. Sige, salamat, Brother Cheng Shan. Sabi ni Lin Feng na kinuyam ang kanyang kamao at nakangiti. Pumunta silang dalawa sa tore. Ang tore ay isang mahalagang elemento para sa lahat ng mga miyembro ng Cheng Clan na tumutulong sa kanila sa kanilang paglilinang. Kasabay nito, ito rin ay sandata ng Holy King. Handa ang Cheng Clan na gawin ang lahat para protektahan sila. Sinabi ni Cheng Shan kay Lin Feng na ang tore na iyon ay hindi lamang isang nakamamatay na sandata, ito rin ay isang mahalagang deployment spell item, katulad ng Celestial Evolution Chessboard ni Lin Feng. Ngunit ang Celestial Evolution Chessboard ay hindi isang Holy Emperor's weapon, ito ay isang mataas na antas na sandata ng Holy King. Nang marinig ni Lin Feng si Cheng Shan, lalo siyang naging masigasig. Gusto niyang makita kung gaano kalakas ang tore na iyon. Napakabilis, dumating sina Lin Feng at Cheng Shan sa napakalaking tore. Hindi ito kalayuan sa mga pangunahing hardin ng Cheng Clan, sa tuktok ng isang bundok sa likod ng kanilang teritoryo. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumingin sa tore. Ang tore ay 1,000 metro ang taas. Ito rin ay pilak at nakasisilaw, na naglalaman ng deployment spell na Chi. Mayroong isang dimly discernible noble Chi. Mukhang misteryoso ang tore na iyon. Marahil ay makakatulong ito sa kanya na matuklasan kung paano umunlad sa landas ng paglilinang. Naglakad siya papunta sa paanan ng tore. Maraming mga disipulo mula sa Cheng Clan na nakapila. Sa loob ng tore ay may 2 pavilion, na may maraming deployment spellbook sa loob. Sa paligid ng mga pavilion ay maraming nagpapahingang mga disipulo. Ang isang pavilion ay naglalaman ng mga matataas na antas, ang iba pang mga mababang antas. Dahil kasama ni Lin Feng ang Cheng Clan, madali silang nakapasok. Sa loob, nakita ni Lin Feng ang silang deployment spell. May mga lumang libro, picture scroll, at painting sa loob. Ang diameter ng tore ay daan-daang metro, puno ng mga libro. Brother Mufang, tingnan at tingnan kung walang deployment spellbook na gusto mo. Maari mo itong pag-aralan dito. Sabi ni Cheng Shan. Nagulat si Lin Feng at ngumiti. Mabait talaga si Cheng Shan. Lumapit si Lin Feng sa isang golden picture scroll at binuksan ito. Isang kumikinang na gintong liwanag ang nakakuha ng atensyon ni Lin Feng. Ang Great Hidden and Silent Deployment Spell ay isang mahusay na deployment spell na tahimik na pinalabas ng walang nakakapansin nito. Dapat ay isang eminent scholar kahit man lang para ang deployment spell ay magkaroon ng kahit isang ikasampu ng buong kapangyarihan nito. Nang inag si Lin Feng nang mabasa niya ang nakasulat, napakalakas ng Great Hidden and Silent Deployment Spell. Ang isang tanyag na scholar ay maaari lamang gumamit ng ikasampung bahagi ng lakas nito. Gaano kalakas ang isang cultivator upang magamit ito ng buong lakas? Ipinagpatuloy ni Lin Feng ang pagbabasa ng libro, nananatiling nakatutok. Ang Great Hidden and Silent Deployment Spell ay isang sinaunang deployment spell na ginawa ni Wu Daozi, isang holy scholar. Nakakatakot ang kapangyarihan ng deployment spell. Noon, ginamit ni Wu Daozi ang Great Hidden and Silent Deployment Spell para patayin ng 4 na low-level Holy Emperors at sakta ng isang high-level Holy Emperor. Tumibok ang puso ni Lin Feng. Isang hindi kapanipaniwalang spell ng deployment. Ito ay ginamit para sakta ng isang high-level Holy Emperor at pumatay ng 4 na low-level Holy Emperors, iyon ay kamangha-mangha. Kasabay nito, mas naiintindihan din ni Lin Feng ang iba't ibang antas ng deployment spellcasters. Noong una ay inakala niya na ang mga kilalang scholar ay umabot na sa pinakamataas na antas sa mga tuntunin ng deployment spells, ngunit nang basahin niya ang aklat, naunawaan niya na sa itaas ng mga kilalang scholar, mayroong mga espiritual na scholar, at pagkatapos ng mga espiritual na scholar, mayroong mga holy scholar, tulad ni Wu Daozi. Tila maraming iba't ibang deployment spell layer, tulad ng maraming cultivation layer. Nakaramdam ng labis na kasiglahan si Lin Feng sa tuwing may natuklasan siyang bago. Mas lalo siyang na-motivate na mag-aral. Gusto niyang maging half-holy emperor ngayon, kaya kailangan niyang maunawaan kung ano ang dapat niyang gawin. Si Lin Feng ay nakatutok at nabihag ng Great Hidden and Silent Deployment Spell na libro. Isa itong nakamamatay na deployment spell. Ang prinsipyo ay simple. Ang oras at espasyo ay nakatago, kaya ang mga biktima ay hindi nakakaramdam ng anumang abnormal. Ang ganitong mga pag-atake ay mapanganib. May mga kinakailangan din pagdating sa espiritu ng cultivator. Mas malakas ang espiritu, mas dalisay at mas malakas ang pag-atake. Tiwala si Lin Feng pagdating sa sarili niyang espiritu. Ang Celestial Book Spirit at ang Celestial Fang Spirit ay parehong napakalakas. Ang kanyang Celestial Fang Spirit ay nagpapataas ng kanyang kakayahang sumisipsip. Ang deployment spell na iyon ay mahirap pag-aralan, dahil ang mga cultivator ay nangangailangan ng kalmado at isang mahusay na kaalaman sa espasyo at oras upang pag-aralan ito. Si Lin Feng ay talagang nakatutok. Walang epekto sa kanya ang nangyari sa paligid niya.
Naramdaman ni Cheng Shan ang panganib sa sandaling iyon. Nakita niya ang ilang mabangis at mapagmataas na mukhang mga tao na dumarating, at nakasimangot. Luozi, ano ang ibig sabihin nito? Malamig na sabi ni Cheng Shan. Dumating si Luozi, nakasuot siya ng itim na roba. Nakita ni Luozi si Lin Fang. Nang makita niya ito, naisip niyang maghiganti. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng tahimik. Kasama niya ang ilang high-level Holy Kings, at isa sa kanila ay halos isang Supreme Holy King. Hindi sigurado si Luozi na isang grupo ng high-level Holy Kings ang madaling matatalo ang isang Supreme Holy King. Cheng Shan, kahit na ikaw ang namamahala sa tore ngayon, pinapayagan pa rin akong sumama, hindi ba? Sabi ni Luozi, nakangiting nanunuya. Kumunat ang noo ni Cheng Shan at tumingin sa apat na lalaki na kasama ni Luozi. Hindi sila galing sa Cheng Clan, independent cultivator sila, pero sikat sila. Hindi pinayagan ng Cheng Clan ang mga miyembro ng Tian Clan at ang Ma Clan na pumunta sa tore, ngunit pinahintulutan nila ang kanilang mga miyembro na makipag-alyansa sa mga independenteng cultivator. Ang Cheng Clan ay madalas na tumulong sa mga independenteng cultivator at nagpapasalamat sa kanila. Ang mga independenteng cultivator ay madalas tumulong sa mga clans. Ngayon ay isang magandang halimbawa, kailangan ni Luozi ng tulong at ang mga independenteng cultivator na iyon ay sumang-ayon na tulungan siya. Alam na alam iyon ni Cheng Zhe kaya nakaramdam siya ng kaba. Kahit na nagdulot ng gulo si Luozi, si Cheng Zhe na lang ang magpaparusa kay Cheng Shan dahil itinuring niya na si Luozi na kanyang manugang. Luozi, sana hindi ka magdulot ng gulo. Kung hindi, hindi ito magiging mabuti sa iyo o sa akin. Sagot ni Cheng Shan, na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Wala siyang ibang masabi. Tumingin si Luozi sa kanya ng nanunuya. Kahit na gumawa siya ng gulo, alam niyang hindi siya masisisi ni Cheng Zhe, sisisihin niya si Cheng Shan at sasabihing hindi niya inalagaan ng maayos ang tore. Tumingin si Luozi sa apat na lalaki sa likod niya at tumanggo sa kanila. Naglakad sila patungo kay Lin Fang. Si Luozi ay mukhang mapagmataas at mayabang. Pumunta siya dito na may tanging layunin na turuan si Lin Fang ng magandang aral, para ipakita sa kanya kung sino ang amo dito, kung sino ang maaari niyang masaktan at kung sino ang hindi niya magagawa sa Cheng Clan. Ang ekspresyon ni Cheng Shan ay lubhang nagbago. Gusto niyang tumakbo kay Lin Fang, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga lalaking kasama ni Luozi. Kung magpapatuloy ka, mamamatay ka. Walang pakialam na sabi ng independenteng cultivator, na pinakawalan ng high-level Holy King Chi. Si Cheng Shan ay mukhang labis na nag-aalala. Gustong lumipat ni Cheng Shan, ngunit isa pang lalaki ang lumipat sa kanyang harapan, isa ring high-level Holy King. Nakatutok si Lin Fang, kailangan niya ng kaunti pang oras at masisimulan na niyang gamitin ang Great Hidden and Silent Deployment Spell. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang malamig na chi sa paligid niya. Bigla siyang bumalik sa katinoan at napalingon. Nakita niya ang masamang ngiti ni Luozi. Mo Fang, dito tayo nagkita muli. Hehe. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 18, mga pagbubunyi ni Luozi. Anong gusto mo? Sabi ni Lin Fang nang makita niya si Luozi. Nais lang niyang magbasa ng mapayapa at ngayon ay darating si Luozi upang manggulo. Mo Fang, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Hehe. Mapanuksong tumawa si Luozi. Ang apat na lalaki sa likod niya ay malamig na tumingin kay Lin Fang. Tumingin si Lin Fang sa apat na tao. Lahat sila ay high-level Holy Kings, hindi iyon masama. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, ang mga naturang cultivator ay nasa tuktok na. Ngunit naisip ba ni Luozi na kaya niyang talunin si Lin Fang gamit ang 5 high-level Holy Kings? Hindi ba siya masyadong kumpiyansa sa sarili? Ang mga kataas-taasang Holy King ay mga pinuno. Ang high-level Holy Kings ay nasa tuktok lamang ng layer ng Holy King. Kahit na pareho silang nasa Holy King layer, alam ni Lin Fang na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng Supreme Holy Kings at high-level Holy Kings. Makakapatay kaya ng Supreme Holy King ang 5 high-level Holy Kings. Hehe. Tumingin si Lin Fang kay Luozi nang nanunuya. Si Luozi ay isang mapangarapan. Nakakagulat, siya ay talagang hanggal. Luozi, hindi tayo magkaaway. Bakit kailangan mo akong guluhin palagi? Tanong ni Lin Fang kay Luozi. Hehe. Hindi naman talaga tayo magkaaway, pero pagkatapos mong sumali sa grupo ng Cheng Clan, sinimulan mo akong ipahiya sa lahat ng oras. Naaalala ko iyon ng perpekto. Masamang sabi ni Luozi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay, na nagpapakita ng kanyang tunay na kulay. Ang apat na high-level Holy Kings ay naglabas ng nakakatakot na chi, na labis na natakot sa mga disipulo sa tore kaya't sila ay tumakbo at nagtago sa mga sulok. Nang makita ni Cheng Shan na walang pakialam si Luozi at inistorbo niya ang lahat ng mga disipulo ng Cheng Clan, galit na galit siyang sumigaw. Luozi, gusto mong mamatay? Naglakas loob ka bang magdala ng mga tao at gumawa ng gulo dito? Haha, ako ang gumagawa ng gulo. Pumunta lang ako dito para mag-aral, bakit mo sinasabing pumunta ako dito para manggulo? Sabi ni Luozi na nakangiting nanunuya habang nakatingin kay Cheng Shan.
Namula ang mukha ni Cheng Shan dahil sa galit. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, gustong umatake, ngunit ang apat na lalaki sa likod ni Luo Zi ay tumingin sa kanya kaya hindi naglakas loob si Cheng Shan na kumilos ng walang ingat. Kung may nangyari at nakagambala sa lahat ng miyembro ng Cheng Clan sa kanilang pag-aaral sa tore, siya ang mananagot dahil siya ang namamahala sa tore ngayon. Ito ay isang mahalagang responsibilidad sa Cheng Clan. Hindi siya makakatakas. Luo Zi, huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil gusto ka ng pinuno. Sinasabi ko sa'yo, kahit anong isipin o gawin mo, hindi Cheng ang family name mo. Galit na sigaw ni Cheng Shan. Napakalakas ng kanyang boses kaya kumirat ang puso ni Luo Zi. Galit na galit siya sa loob. Nagsimulang tumaas ang chi ni Cheng Shan. Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Sige, mabuti. Dahil sa tingin mo ay hindi ako karapat-dapat na maging miyembro ng Cheng Clan, ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ang isang outsider ay maaaring maging constitutive member ng Cheng Clan o hindi. Galit na sigaw ni Luo Zi. Itinapon niya ang kanyang kamao, na napapalibutan ng chi, na parang isang demonyong halimaw na lumitaw sa kanyang kamao. Ang kanyang chi ay bumagsak sa kalangitan, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Isang napakalaking kamao ang bumaril sa dibdib ni Cheng Shan. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Cheng Shan, mabilis niyang pinakawalan si chi para protektahan ang sarili. Nawala ang demonyong hayop, namutla ang mukha ni Cheng Shan. May impresyon siyang kumukulo ang kanyang panloob na chi, at umubos siya ng dugo. Halika, ipakita ang tunay na miyembro ng Cheng Clan kung kaya ng mga tao na saktan ako dito o hindi. Galit na sigaw ni Luo Zi sa apat na lalaki. Ang apat na lalaki ay tumingin kay Cheng Shan ng masama. Maputi ang mukha ni Cheng Shan. Sa wakas ay naunawaan na niya ang ibig sabihin ni Luo Zi. Dumating si Luo Zi para pukawin si Lin Feng. Hindi siya naparito para saktan si Lin Feng, naparito siya para saktan si Cheng Shan. Gusto niyang ipakita sa kanya kung ano ang nangyari sa mga taong nakikipag-hangout sa isang taong hindi niya gusto. Pinakondense ni Cheng Shan si Chi at itinaas ang kanyang mga kamay para protektahan ang sarili. Ang apat na high-level Holy Kings ay sumalakay at agad na winasak ang kanyang depensa. Apat na suntok ang dumaan sa dibdib ni Cheng Shan. Napuno ng dugo ang mukha ni Cheng Shan. Si Luo Zi ay talagang isang bastos. Sige, itigil mo na ang pangi-istorbo sa akin habang nagsasanay ako ng cultivation. Umihi ka ngayon. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Sandaling tumigil ang lahat sa pagsasalita. Nawala ang apat na suntok. Walang naiwan na bakas ng chi. Ang apat na lalaki sa likod ni Luo Zi ay tumingin sa paligid. Nasira ni Lin Feng ang kanilang mga pag-atake ng napakadali. Pagkatapos ay kumislap si Lin Feng at lumapag sa tabi ni Cheng Shan. Hindi niya pinansin ang mga ito at itinaas ang manggas. Hindi siya umatake for real. Paano? Paano naging posible iyon? Hindi makapaniwala ang apat na high-level Holy Kings. Si Luo Zi ay natigilan din. Ganoon ba kalakas si Lin Feng? Ako. Imposible. Ang ekspresyon ng mukha ni Luo Zi ay mukhang kahindik-hindak at mabangis nang isipin niya na maaaring mas malakas si Lin Feng kaysa sa kanya. Gusto niyang mamatay Lin Feng. Siguradong dapat mamatay si Lin Feng. Sa tingin ko walang makakatalo sa iyo. Mabangis nang umiti si Luo Zi at tumingin sa apat na lalaki sa likod niya. Naunawaan ng apat na lalaki, kailangan nilang gamitin ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Ang isa sa kanila ay naglabas ng isang napakalaking espada na naglalaman ng hindi kapani-paniwalang chi, ito ay parang espada ng isang demonyo. Nanginag ang lahat sa takot nang makita nila ito. Naikuyom ng isa ang kanyang mga kamao. Isang kabayong may sungay ang lumitaw sa likuran niya at tumili, na nagpang-inag sa buong tore. Nagpa siya si Luo Zi na gumamit ng deployment spell para umatake. Kumbinsido siya na ang kanyang deployment spell attack ay mas malakas kaysa sa deployment spells ni Lin Feng. Gusto niyang gumamit ng deployment spell para patayin si Lin Feng. Ang kanilang mga pag-atake ay sabay-sabay na lumipat patungo kay Lin Feng. Mabilis na umalis ang mga miyembro ng Cheng Clan na nasa tore. Wala rin magawa si Cheng Shan, napaatras siya ng 10 hakbang. Matapos ang pag-atake ng 3 tao, 2 silweta ang nawala. Sumimangot si Lin Feng, at saka ngumiti. Ang 2 taong iyon ay nagpa siya na umatake ng sorpresa, umaasa sa bilis. Nakakatawa. Masyadong katawa-tawa. Mabangis na sigaw ni Lin Feng, itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Si Luo Zi at ang 3 lalaki sa unahan ay nakadama ng kaunting lakas. Tapos huminga ang unicorn. Nagulat ang lahat. Hinampes ni Lin Feng ang unicorn, nawala ito habang umiiyak ng malungkot. Ang lalaking may espiritu ng unicorn ay umubo ng dugo at napamuga ng hangin, ang kanyang mukha ay namutla. Napagtanto niyang nasira ang koneksyon niya sa kanyang unicorn spirit. Nangangahulugan ito na ang kanyang paglilinang ay napilayan. Ang mukha ni Luo Zi ay nakakamatay na mapatla. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas si Lin Feng. Sa isang kisap mata, kaya niyang sirain ang napakaraming kaaway. Surprise attacks, mabilis.
Naisip ni Luozi na nakangiti ng masama. Maaari lamang siyang umasa na ang dalawang umatake na sorpresa ay sisirain si Linfang. Surprise attacks. Kehe, sa sobrang bagal ng bilis. Komento ni Linfang, sumulyap kay Luozi. Ang dalawang cultivator sa likod ay palapit ng palapit at pagkatapos ay biglang nawala si Linfang. Nagulat ang dalawang lalaking umatake, gusto na nilang umatras, ngunit may kamay na humawak sa kanilang leeg. Wala silang magawa, at pumuti sa takot. Lumitaw si Linfang sa likuran nila. Mapanuksong tiningnan niya ang mga ito, hawak ang mga ito sa kaliwat kanang kamay. Gusto mong umasa sa bilis ng pag-atake sa akin. Kaya mo ba yun? Sabi ni Linfang, nakangiti ng malamig. Pagkatapos, itinapon niya ang mga ito ng 1,000 metro ang layo. Wala nang makakita sa kanila. Masyadong malakas si Linfang. Namutla ang mukha ni Luozi. Napagtanto niyang mas malakas si Linfang kaysa sa inaasahan niya. Nakakatakot siya. Biglang gustong umalis ni Luozi sa tore. Ngunit tinitigan siya ni Linfang na parang tigre na nakatingin sa biktima nito. Naramdaman ni Luozi ang malamig na pawis sa kanyang likod at noo. Kung ayaw mo nang tumulong, asar ka, sabi ni Linfang, na sinulyapan ang natitirang dalawang lalaki sa likuran niya. Hindi na sila naglakas loob na saktan pa siya, at mabilis na tumakbo palayo. Umalis na rin ang iba. Tanging sina Linfang at Luozi lamang ang naiwan sa pavilion. Tumingin si Linfang kay Luozi ng malamig. Natakot si Luozi, sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Malamig na tanong ni Linfang. Si Luozi ay napakaputi habang umaatras. Saan ka pupunta? Sabi ni Linfang. Agad niyang hinagis ang kamay kay Luozi. Siya ay may lakas ng isang kataas-taasang Holy King, kaya kinailangang mamatay ni Luozi. Pakiusap, maging maawain, kapatid na Mufang. Bakit kailangan pa nating umabot sa ganito? Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 11, sa susunod, walang makakapagligtas sa iyo. Sa sandaling iyon, may sumigaw at nawala si Luozi. Kung saan naroon si Luozi kanina, isang gintong liwanag ang kumikislap. Lumitaw si Cheng Zhe. Nang makita ni Linfang si Cheng Zhe, nanatili siyang tahimik. Leader, binigyan ko na si Luozi ng 2 pagkakataon. Nabigo siyang pahalagahan ang kabaitan ko. Ako ba ang sisisihin mo ngayon? Galit na sabi ni Linfang. Nanatiling tahimik si Cheng Zhe noong una, ngunit natakot siya kina Linfang at Master Ox kaya ngumiti lang siya ng walang pakialam at kinuyam ang kanyang kamao. Brother Mufang, huwag mong sabihin iyan, hindi ganoon kaseryoso ang mga bagay. Gusto ko lang iligtas mo ang buhay ni Luozi. Bukas kasi ang deployment spell competition. Sana manalo ang Cheng Clan. Hindi ito dahilan para iligtas ko ang kanyang buhay. Sabi ni Linfang, umiling-iling at malamig na ngumiti. Sinasabi ni Linfang kay Cheng Zhe na walang makakapigil sa kanya na patayin si Luozi. Si Linfang ay palaging ganoon sa kanyang mga kaaway. Nagulat si Cheng Zhe. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo at sinabing, Brother Mufang, malamang na nagpa siya kang lumahok sa deployment spell competition na kumakatawan sa Cheng Clan dahil gusto mong pumunta sa gitnang bahagi ng supernatural region. Ipinapangako ko sa iyo na kahit hindi ka makatapos sa nangungunang 3, dadalhin kita ng personal, ano sa tingin mo? Tumingin si Cheng Zhe kay Linfang at naghintay ng kanyang sagot. Nang marinig iyon ni Linfang, bigla siyang nakaramdam ng halo-halong damdamin. Iyon talaga ang pangunahing layunin niya. Sige, bibigyan kita ng mukha, leader. Sabi ni Linfang na tumatango. Madaling patayin ni Linfang si Luozi at anumang oras kung gugustuhin niya, ngunit ang pagpunta sa gitnang bahagi ng supranatural na rehiyon ay isang bagay na mahalaga para sa kanya, hindi siya mabibigo. Nang marinig ni Cheng Zhe si Linfang, nakahinga siya ng maluwag. Bigla na naman siyang naging mainit at palakaibigan. Pagkatapos, nakipagkamay siya, lumitaw ang isang gintong liwanag at lumitaw si Luozi sa paanan ng pavilion. Tiningnan siya ni Linfang ng malamig. Hindi nang ahas si Luozi na tumingin kay Linfang. Gayunpaman, galit pa rin siya. Sa susunod, walang makakapagligtas sa iyo. Ngayon, asar ka, galit na sigaw ni Linfang. Nagtadyas ang ngipin ni Luozi at tumingin kay Cheng Zhe. Tumanggo si Cheng Zhe. Galit na galit si Luozi. Hindi niya makakalimutan si Linfang. Aalis na ako, Brother Mufang. Sabi ni Cheng Zhe na nakangiti at bahagyang yumuko. Nawala siya kasama si Luozi. Kumunat ang noo ni Linfang. Alam niyang nasaktan na niya si Cheng Zhe, ang pinuno ng Cheng Clan, isang half-holy emperor. Kung hindi natatakot si Cheng Zhe kay Master Ox, hindi siya magiging mabait. Bumalik si Cheng Shan kay Linfang at sinubukan siyang pasayahin. Ayos lang, Brother Mufang. Sa hinaharap, magkakaroon ka ng pagkakataong parusahan si Luozi. Parusahan. Hehe. Sa susunod, papatayin ko na siya ng diretso. Hindi ako mapipigilan ni Cheng Zhe. Malamig na sabi ni Linfang. Ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Nagulat si Cheng Shan. Hindi niya akalain na si Linfang ay sobrang galit at gustong patayin si Luozi.
Nakapagtataka, hindi man lang niya gustong bigyan ng mukha si Cheng Zhe, isang half-holy emperor. Hindi alam ni Cheng Shan ang sasabihin. Masyadong misteryoso si Lin Fang. Brother mo Fang, gusto mo bang pumunta? Sabi ni Cheng Shan, sabay turo sa dalawang pavilion. Maraming tao ang nakabalik na sa loob at nakatingin sa mga libro. Tumingin si Lin Fang sa kanila at umiling. Wala na siyang ganang mag-aral. Kahit na sinubukan niya, wala itong silbi. Hindi niya gustong mag-aksaya ng oras. Bumalik tayo at hintayin ang deployment spell competition. Sabi ni Lin Fang, at pagkatapos ay umalis siya sa tore. Napabuntong hininga si Cheng Shan. Kawawa naman. Sumunod si Cheng Shan sa likuran niya. Kabisado na ni Lin Fang ang Great Hidden and Silent Deployment Spell, kaya gusto rin niya itong sanayin. Kumbinsido si Lin Fang na magiging maginhawang pumatay ng hindi mabilang na bilang ng mga high-level Holy Kings ng sabay-sabay kung gugustuhin niya, at maging ang Peerless Holy Kings. Dahil si Lin Fang ay nasa kontinente ng mga Diyos, wala siyang nakitang walang katulad na mga saints, o walang kapantay na Holy King, na dapat ay tawagin sila rito. Hindi niya alam kung bakit. Madaling araw, pumunta si Cheng Shan sa patio ni Lin Fang upang kunin siya. Magsisimula na ang deployment spell competition. Maraming malalakas na cultivator ang lalahok. Nang magsalita si Cheng Shan tungkol sa malalakas na cultivator, kadalasan ay ang ibig niyang sabihin ay half-holy emperors, dahil bihira itong makakita ng low-level holy emperors sa continent of the gods. Naghanda si Lin Fang at umalis kasama ang iba pang malalakas na cultivator. Lumabas sila ng main mansion house at pumili sa harap nito. Nangyari ang lahat gaya ng inaasahan. Si Cheng Zhe ay nakatayo sa harap ng buong pulutong. Inilalabas niya ang chi ng half-holy emperor layer, na parabang natatakot siyang hindi malaman ng mga tao na siya ay half-holy emperor. Ilang beses na sumulyap si Cheng Zhe kay Lin Fang. Umiling si Lin Fang, hindi pinansin si Cheng Zhe. Si Luo Zi ay nasa kaliwa ni Cheng Zhe, at si Cheng Yanoo ay nasa kanyang kanan. Si Cheng Yanoo ay patuloy na nakatitig kay Lin Fang, walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Tuwang-tuwa si Luo Zi, malapit na niyang mapatunayan kung gaano siya kalakas. Malaki ang tiwala niya sa sarili niyang deployment spell skills. Bukod pa rito, nakabunot siya laban kay Prinsipe Tian Qiyong. Dahil doon ay lalo siyang nagtiwala. Kung alam ni Lin Fang na ganoon ang kinikilos ni Luo Zi dahil sa drone na iyon, may sasabihin ba siya? Kung hindi nasangkot si Lin Fang, maaaring napatay ng Prinsipe Tian Qiyong na iyon si Luo Zi. Sige, nandito na lahat. Punta tayo sa municipal building. Sigaw ni Cheng Zhe sa karamihan. Nang sumigaw ang isang half-holy emperor, naririnig sila ng mga tao ng daan-daan at daan-daang lipa palayo. Sa ganoong pagsigaw, sinasabi rin niya sa ibang clans na aalis na ang Cheng clan. Bumangon si Cheng Zhe sa hangin. Ang ilang mga disipulo ng Cheng clan ay nakasakay sa mga hayop. Hindi sumakay si Lin Fang. Nakapulupot ang mga kamay niya sa likuran niya at lumipad ng ganoon. Siya ay kasing bilis ni Cheng Zhe, isang half-holy emperor. Nagagalit si Cheng Zhe. Binilisan niya ngunit gaano man kabilis ang paglipad niya, hindi niya maalis si Lin Fang, nanatiling malapit si Lin Fang sa likuran niya. Naguguluhan si Cheng Zhe, iniisip kung saan nanggaling si Lin Fang. Nakatuon siya sa pamumuno sa grupo sa munisipyo. Pagkaraan ng isang oras, dumaong si Cheng Zhe sa isang malaking plataporma. Magsisimula na ang deployment spell competition. Huminto ang mga hayop ng Cheng clan sa labas ng mga gusali ng munisipyo sa harap ng gate. Ang patio ng gusali ng munisipyo ay isang matayog na yugto ng pakikipaglaban para sa kompetisyon. Hindi tumingin si Lin Fang sa fighting stage, tiningnan niya ang deployment spell sa ilalim nito. Iyon ang pinakamahalagang bagay. Pagkarating ng Cheng clan, dumating din ang mga miyembro ng Tian clan. Medyo nagulat si Lin Fang, dahil ang pinuno ng grupo ay si Tian Han, na sinubukan siyang patayin noon. Bumagsak si Tian Han sa lupa. Nang makita niya si Lin Fang, ngumiti siya ng malamig. Little boy, huling beses, may nagprotekta sa iyo, tingnan natin kung sino ang magpoprotekta sa iyo sa kompetisyon, makakaalis ka ba ng buhay? Sabi ni Tian Han, ngumiti ng malupit. Kumunat ang noo ni Lin Fang. May masamang premonition siya. Si Prinsipe Tian Qiyong ay nakatayo sa tabi ni Tian Han, at mukhang walang pakialam. Hindi siya tumingin kahit kanino. Kalmado lang siyang naghihintay sa simula ng kompetisyon. Pagkaraan ng isang minuto, dumating na rin ang mga miyembro ng Maklan. Isang malakas na cultivator ng Maklan ang nanguna sa grupo, at naroon din si Prince Nan. Sumulyap si Prince Nan kina Tian Qiyong at Lin Fang, at naisip, interesante. Magiging masaya ang kompetisyon. Nan, mananalo ka, hindi ka makakalaban ni Tian Qiyong. Walang pakialam na sabi ng pinuno ng grupo ng Maklan kay Prinsipe Nan. Napangiti si Prince Nan nang may kumpiyansa. Malamig niyang sabi, oo naman. Tatapusin ko ang pinakamagaling. Sige, nandito na ang tatlong clans. Magsisimula na ang taunang Great Deployment Spell Competition.
May pasabog na sumigaw. Lahat ay biglang nagmukhang nakatutok, kinakabahan, at nasa sabik. Isang pilak na liwanag ang bumungad sa kalangitan. Isang matandang lalaki na may suot na pilak na damit ang lumitaw sa tuktok ng gitnang plataporma, nakangiting magiliw. Ito ang pinuno ng bayan. Aayusin ng pinuno ng bayan ang mahusay na kompetisyon. Ang malaking kompetisyon ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao dahil kina Tian Qiyong at Prinsipe Nan noong taong iyon, o dahil lang ba sa kanila kaya nagpakita ang pinuno ng bayan. Nagtaka ang mga tao. Siya ay isang half-holy emperor. Nagulat si Lin Feng nang makita niya ang pinuno ng bayan. May impresyon siyang may mali sa kanyang chi. Siya ay mas malakas kaysa sa isang half-holy emperor, siya ba ay isang low-level holy emperor, kung gayon. Nagbago ang mukha ni Lin Feng nang maisip niya iyon. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 20, si Zuan Yuan mo ay kakaiba. Haha, hello sa inyong lahat. Ako ang pinuno ng bayan, ang pangalan ko ay Zuan Yuan mo. Isa rin akong elder ng God Sect. Sabi ni Zuan Yuan mo, siya ay may kilos ng isang transcendent na nilalang. Mukha siyang simple at kapitbahay. Kumbinsido si Lin Feng na si Zuan Yuan mo ay mas malakas kaysa sa half-holy emperor. Ngunit mas interesado si Lin Feng sa pagkakakilanlan ng matanda. Siya ang pinuno ng Zhongzuan City at isang elder sa God Sect. Ang God Sect ay may mahusay na relasyon sa Holy Shrine sa gitnang bahagi ng supranatural na rehiyon. Kung nagawa ni Lin Feng na sumali sa God Sect, magkakaroon siya ng pagkakataong sumali sa Holy Shrine. May perpektong plano si Lin Feng. Ang Great Deployment Spell Competition ay isang taunang kaganapan. Ako ang may hawak nito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mahusay na kompetisyon ay hindi magiging karaniwan, dahil ang God Sect ay magbibigay ng partikular na kahalagahan dito. Ang Holy Shrine ng Supranatural Region, Holy Shrine ng Silver Region, at Holy Shrine ng Wind Region ay magkakaroon ng kompetisyon sa isang taon. Sa makatuwid, pipili ang God Sect ng mga pinakanamumukuntinging disipulo at ipapadala sila sa Holy Shrine ng Supranatural Region. Kailangang ibigay ng lahat ang kanilang makakaya. Alam ng lahat na ang Holy Shrine ng supranatural na rehiyon ay isa sa pinakamakapangyarihang grupo sa rehiyon. Bukod sa Hellbeast's World at ang Nihility World, ang Holy Shrine ay isa sa pinakamalaking grupo. Ang pagiging miyembro ng Holy Shrine ay isang tunay na karangalan. Sige, magsisimula na ang magandang kompetisyon. Lahat, maghanda. Yu Qing, ikaw ang referee. Pagtatapos ni Zuan Yuan mo, na madaling ngumiti. Si Yu Qing ang lalaking katabi niya. Tumango siya ng walang pakialam. Nakaupo din siya sa taas ng plataporma. Umupo si Zuan Yuan mo sa isang trono na gawa sa pulang sandalwood, na may hawak na baso ng alak. Si Yu Qing ay isang half-holy emperor. Hindi napigilan ni Lin Feng ang buntong hininga. Isa pang half-holy emperor. Parang napakarami sa kanila sa supranatural region. Ang kanyang pinuno o antas ng Diyos ay tila mas karaniwan dito. Ngunit isang bagay din ang napatunayan nito. Malayo siya sa pagiging pinakatuktok ng mundo ng paglilinang. Nais ng bawat cultivator na maging mas malakas. Nagkaroon na siya ng mga asawa, anak at apo, hindi na niya kailangan pang mag-alala. Maaari siyang tumuon sa paglilinang. Ano ang magiging pakiramdam ng patuloy na pag-angat sa landas ng paglilinang? Makakabalik pa kaya siya sa planet Earth sa kanyang buhay? Nagsimulang mag-isip si Lin Feng kung ang Earth ay parang kontinente ng mga Diyos. Isang malayang mundo. Baka masyado lang siyang mahina noong nasa Earth siya at hindi niya ito namalayan. Ang lahat ng mga bagay ay bumalik sa kanilang pinagmulan sa kalaunan, at si Lin Feng ay walang pagbubukod. Kahit na ang kontinente ng Siyam na Ulap ay isang magandang lugar, baka gusto ni Lin Feng na bumalik sa Earth balang araw. Dadalhin niya ang kanyang mga kapamilya doon at ipapakita sa kanila kung ano ang hitsura nito. Walang paglilinang doon, ngunit mayroong agham at edukasyon. Nag-iisip pa rin si Lin Feng dahil sa sandaling iyon, sinimulan ni Yu Qing ang Great Deployment Spell Competition. Boom boom boom. Sumabog ang mga paputok sa buong paligid. Malakas na yumanig ang langit at lupa. Maraming tao ang nanginginig kasabay ng mga paputok. Nagsisimula na ang isang magandang kaganapan. 31 tao ang lalahok sa kompetisyon. 12 mula sa Tian Clan, 10 mula sa Ma Clan, at 5 mula sa Cheng Clan. Sabi ni Yu Qing, na ikinakaway ang kanyang kamay. Ang deployment spell sa paanan ng stage ay na-activate. Ito ay naging mas malawak, at mabilis na nasakop ang buong lungsod. Kahit isang blue bottle ay hindi na makakapasok. Sumimangot si Lin Feng at tumingin sa deployment spell. Tila milyon-milyong bituin ang umiikot sa buong Zhongzuan City. Isa itong nakamamatay na star deployment spell. Ang referee ay malamang na napakalakas din. Gaya ng inaasahan, hindi pa nag-iisip si Lin Feng nang marinig niyang sumigaw si Yu Qing. Lahat, pumasok sa mga ulap ng bituin. Kung nakaligtas ka, ibig sabihin, kung lalabas ka ng ligtas at maayos, sa loob ng 1 oras, kung gayon ikaw ay magiging kwalipikado at magpapatuloy sa susunod na round. Ang 31 kalahok ay tumalon sa ulap, kabilang si Lin Feng.
Tumingin si Luo Zi kay Lin Feng ng mapanukso at sinabing, kapag pumasok ka sa ulap, papatayin kita. Nagulat si Lin Feng at tumingin kay Luo Zi. Siya ay napabuntong hininga. Nakakainis talaga si Luo Zi. Hindi ba niya napagtanto na siya ay masyadong mahina at hindi niya kayang makipagkompetensya kay Lin Feng? Gayunpaman, nakakatawa. Siya ay tunay na kahabag-habag at katawa. Pansamantalang hindi siya pinansin ni Lin Feng at tumalon sa ulap. Ang deployment spell ay daan-daang metro ang lapad. Tumingin si Lin Feng sa lupa, nakita niya ang ilang mga anteng-anteng na kumikislap doon. Naalala niya ang mga ito. Ang deployment spell na iyon ay napakalakas, at ang naglagay nito ay napakalakas dahil ito ay masyadong komplikado. Malamang si Zuan Yuan mo lang ang nakakapagbigay ng napakagandang deployment spell. Tumingin si Lin Feng kay Zuan Yuan mo at napagtanto na ang huli ay nakatingin sa kanya. Nakangiti pa siya, at tumango kay Lin Feng. Hindi maintindihan ni Lin Feng. Si Zuan Yuan mo ba ay isang weirdo? Hindi naintindihan ni Lin Feng ang kakaibang ngiti ni Zuan Yuan mo. Mukhang malalim at makabuluhan, ngunit hindi comfortable si Lin Feng. Sa sandaling iyon, nagpakita si Prinsipe Tian Qiyong sa tabi ni Lin Feng. Nagkatinginan sina Lin Feng at Prinsipe Tian Qiyong. Tumiti pa si Prinsipe Tian Qiyong. Mo Feng, alam kong tinulungan mo si Luo Zi noong nakaraan. Kung hindi, paano siya nakipagkompetensya sa akin? Sana ay magkaharap na tayo sa pagkakataong ito. Tumiti si Tian Qiyong. Tumingin siya kay Luo Zi ng mapanukso. Si Lin Feng ay ngumiti ng walang pakialam, at hindi tumugon. Naghanda na rin siya para umalis. Hindi pa nakakalayo si Tian Qiyong, lumapit si Luo Zi sa kanila at tinignan sila ng masama. Tiningnan niya si Lin Feng ng masama at kay Tian Qiyong ng agresibo. Tian Qiyong, maglalakas loob ka bang lumaban sa akin? Tian Qiyong, maglakas loob ka bang lumaban sa akin? Napatitig ang lahat kay Luo Zi nang marinig siya. Hindi nila maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang tiwala niya. Dumating din si Prince Nan sa tabi ni Tian Qiyong, may hawak pa ring pamaypay. Tumiti siya kay Tian Qiyong at sinabing, Hehe, kahit na ang mga taong may maliit na kahalagahan ay nang ahas na pukawin ka, Tian Qiyong. Umaatras ka, Prinsipe Nan, alam na alam mo kung gaano ako kalakas. Bakit mo ako kinakausap ng napakalamig na kabalintunaan at nasusunog na panunuya? Ano ang ibig sabihin nito? Sabi ni Tian Qiyong, malamig na sumulyap kay Prinsipe Nan. Ngunit pagkatapos ay ngumiti siya at tumingin kay Luo Zi. Dahil tumabi si Luo Zi laban kay Tian Qiyong, kumbinsido siyang napakalakas niya. Ngayon ay gusto siyang patayin ni Tian Qiyong. Hindi man lang alam ni Luo Zi kung paano siya namatay. Tumingin si Tian Qiyong kay Luo Zi at nakita niya na si Luo Zi ay nakatingin sa kanya ng malamig at mapanuksong paraan. Tumiti si Tian Qiyong ng mapanukso at nagtanong, Luo Zi, sa tingin mo ba ay draw ang laban natin? Haha, syempre. Nakita ng lahat. Pagmamalaki ni Luo Zi. Lalong ngumiti si Tian Qiyong, sinulyapan pa niya si Lin Feng. Si Lin Feng ay ngumiti ng walang pakialam, ngunit hindi ito nagsalita. Hehe, mabuti. Sa sobrang tiwala mo at sa tingin mo ay malakas ka, lalabanan kita, pwede pa nga tayong tumaya, ano sa tingin mo? Biglang mukhang nasa sabik si Tian Qiyong. Gusto niyang makipaglaro kay Luo Zi. Naisip ni Luo Zi na siya ay napakalakas, kaya't sinabi niya. Ano ang gusto mong taya? Ayon sa gusto mo. Kung matalo ka, ang 5 tao ng Cheng Clan ay hindi kasali sa kompetisyon, ano sa palagay mo? Mukhang tuwang-tuwa si Tian Qiyong. Nakatingin siya kay Lin Feng nang nanunuya. Gusto niyang makita kung may gagawin si Lin Feng. Tumingin si Lin Feng sa mapanuksong hangin ni Tian Qiyong, mayroon siyang masamang premonition. Tulad ng inaasahan. Sige, tanggap ko. Kung matalo ako, ang 5 mandirigma ng Cheng Clan ay atras sa kompetisyon. Sabi ni Luo Zi, nakangiting kumpiyansa. Masayang ngumiti si Tian Qiyong. Anong tanga? Sige, deal na. So simulan na natin. Sige, mauna ka. Sabi ni Luo Zi na walang pakialam na nakaturo kay Tian Qiyong. Nagulat si Tian Qiyong, talagang tanga si Luo Zi. Deadly Dragon Deployment Spell, pumunta ka. Walang pakialam na sabi ni Tian Qiyong. Inilabas ni Ge ang kanyang mga kamay, lumitaw ang isang dragon at lumipat patungo kay Luo Zi. Tumiti si Luo Zi ng mapanukso at itinaas ang kanyang mga kamay. Octagon Deployment Spell. Maglakas loob kang gumamit ng walang kwentang Octagon Deployment Spell para labanan ako, asar. Nanunuyang sabi ni Tian Qiyong. Binitawan niya si Chi, na nakapalibot kay Luo Zi. Namutla ang mukha ni Luo Zi. Lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo at likod. Nararamdaman niya na ang kanyang sariling deployment spell ay nasa Syra. Imposible. Ano ang nangyayari? Paano ako madaling matalo? Nakakatakot ang ekspresyon ni Luo Zi. Malamig na ngumiti si Prince Nan. Nakatingin ang lahat kay Luo Zi na nanunuya. Masaya at buong pusong tumawa si Tian Qiyong. Tumingin siya kay Lin Feng at sumigaw. Mo Feng, hindi ka ba sasali? Kung hindi, hindi ka rin makakasali sa kompetisyon.